Page 340, Electing Grace. Electing Grace, sing. In eternity, God chose to save many sons of Adam's race. Then he sent his son to Calvary, there to suffer in their place. Electing grace, saving grace, coming down from eternity, has delivered me and set me free. Now I'm saved forevermore. The Bible says, not by our works, but according to His grace, which was manifest in eternity, when He chose us as His own. Electing grace, saving grace, coming down from eternity, has delivered me and set me free. Now I'm saved forevermore. Amen. Kapagpalang hapon sa ating lahat. Muli nating buksan ang ating mga Bible. 2 Thessalonians chapter 2. Second Thessalonians chapter 2 verse 1. Tayo ay tumayo. Verse 1, 2 Thessalonians. Okay. Now, we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him, that ye be not soon shaken in mind or be troubled, neither by spirit nor by sword,
or word, nor by letter as from us, as that the day of the Lord is present. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come the falling away first, and that the man of sin be revealed, the son of perdition. May God bless the reading of His Word. The spirit of apostasy. Yan po ang pamagat ng pag-aaralan natin ngayong pong hapon. Tayo po ay dumulog muli sa Diyos sa panalangin. Panginoong Diyos na dakil at makapangyarihan, lahat ng parangal at papuri na alay namin sa inyo, naway maging kalugod-lugod at katanggap-tanggap ang panambahang ito sa patuloy naming pagsunod sa iyong mga utos na panatilihin ang pananambahan. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na kami kalugdan nyo na pagpalain. Ibuhos nyo sa amin ang inyong pagpapalang espiritual. Gabayan nawa kami ng iyong banal na espiritu. Dali niya kami sa katotohanan. At maintindihan namin, Panginoong Diyos, ang iyong mga layunin, kalooban, at ginagawa. Maintindihan namin ang mga nangyayari ngayon sa aming panahon upang malaman namin paano namin ihanda ang aming mga sarili at kung paano kami magsisiasal. Turuan niyo po kami, O Diyos, at patawarin sa aming mga kasalanan. Gawin niyo pong pagpapala at paalaala at babala ang mensahe ito sa mga makikinig. Sa banal na pangalan ng iyong anak na si Jesucristo naming Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming dalangin. Amen. Nakakaupo na po. So patuloy natin pinag-aaralan ang tungkol sa espiritu ng pagsuway. At tinuhayan natin sa ating pag-aaral yung espiritu ng kasakiman, the spirit of covetousness. Ganon din kanina yung the spirit of Jezebalism na nangyayari ngayon sa maraming mga simbahan at mga tahanan, na yung mga babae ngayon, ang mga namumuno na, hindi na mga lalaki. At yan ay tahasang paglabag sa order at kautusan ng Diyos. Ngayon naman ang the spirit of apostasy. Una ay ating tatanungin, what is apostasy? Ikalawa ay ating pag-aralan, when does apostasy start? At how does apostasy occur? And then magtatapos tayo sa mahalagang paksa na what are we to do in time of apostasy? Anong dapat natin gawin as a church? So first of all, what is apostasy? Now the word apostasy, hindi po natin yan mababasa sa King James Version. Pag tinignan mo sa concordance na yung English word na apostasy, wala sa King James Version yan. The clue is in the words falling away. Dito sa ating binasa, alright, 2 Thessalonians chapter 2 verse 3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come except there come the falling away first. Tinatry kong basahin to sa Tagalog, kaya lang problema tong aking my sword, ayaw bumukas. May failure. Alright. Anyway, the falling away first. Yun po. The Greek word here, yung falling away first is apostasia. That is the Greek word. Kung saan yung English word na apostasy, hinango. Kaya nag-come up ng salitang apostasy or apostasia, Greek word, dahil dyan sa salitang falling away first. Now, bago tayo pumalaot at ipaliwanag yung kahulugang yan, ay kunin muna natin yung konteksto nitong ating binasa. Sa verse 1, kasi sabi ni Paul sa church, by the way, ito ay sulat ni Apostle Paul sa church sa Thessalonica. So, mayroong mga mananampalataya doon sa Thessalonica na sinulatan ni Apostle Paul para turuan ng mga mahalagang aral na dapat nilang malaman, lalo na tungkol sa pagdating
o pagbabalik ni Jesus Christ. In verse 1, pansin nyo, verse 1 sabi niya, "Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ." What coming? What kind of coming? Ano yung coming by the Lord Jesus, coming of our Lord Jesus Christ? Ay, thank you. Thank you. Okay. Anong coming ito? Tungkol sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Anong pagparito to? Now, alam natin sa Bible, dalawang klase ang itinuturong pagparito ni Jesus Christ. Una, yung rapture. Na darating si Jesus Christ, pero dyan lang siya sa alapaap, kukunin niya ang kanyang church, the bride, at bubuhayin niya ang mga nangamatay kay Kristo, at sabay-sabay silang irarapture o snatch. Mabilisan lang yan. Kukunin sila, tapos dadali na sila dun sa langit. Yan ang rapture. At yan ay mangyayari any moment. Mula ngayon, anumang sandali, bago pumasok ang tribulation period, bago mangyari ang tribulation period, o 7 taong kapighatian dito sa lupa, daranas ng matinding kahirapan ng mga tao dito. Pagka dumating na si Jesus Christ, kukunin niya ang kanyang church kasi hindi po nakadesign ang church na pumasok sa tribulation. Hindi siya nakadesign dyan. Bride siya ng Panginoon, kaya kukunin siya doon, dadalhin sa heaven. Kaya yung mga tapat na mga kaanib ng iglesia ng Panginoon Sus, kukunin yan. Tapos yung mga namatay na kay Jesus Christ, those who are dead in Christ, bubuhay maguli yan. Papalitan ng kanilang mga katawan, glorified body, and then dadali na sila dun sa heaven. May pangalawang pagdating. After 7 years ng tribulation, babalik ulit si Jesus Christ. This time, kasama niya yung mga kinuha niya. At para hatulan ang sanglibutan at itayo na ni Jesus Christ yung kanyang kaharian dito sa lupa. At si Jesus Christ ay maghahari for 1,000 years. Doon sa kingdom ng Panginoon, walang makakapasok doon ng mga unbeliever, walang makakapasok ng mga unsaved, walang makakapasok doon ng mga hindi nangagsisi sa kanilang mga kasalanan at sumampalataya sa Panginoon. Wala. Hahatulan sila at ibubulid na sila doon sa impyerno. Ang makakapasok lang doon lahat ng mga tinubos ni Jesus Christ. Yan. Yun ang tinatag na millennial reign ni Jesus Christ for 1,000 years. Yun ang meaning ng millennium, 1,000. Alright. So yun yung ikalawang pagbabalik ni Jesus Christ na kung tawagin ay second phase. And we call that revelation. So may interval between rapture and revelation, may interval 7 years. 7 years yan. Again, for distinction, rapture, kukunin niya ang kanyang iglesia at ang mga namatay kay Kristo. I-resurrect. Revelation, babalik siya kasama ng lahat ng mga banal para maghari na dito sa lupa. So dalawa yan. Ang tanong, alin dito ang tinutukoy ni Pablo coming of our Lord Jesus Christ? Tingnan natin. Sabi dito, "Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto Him." Medyo hindi pa rin makukuha yung sagot kasi gathering din yung sa rapture. Sa Revelation, gathering din. Saan gathering to? Gathering sa langit o gathering dito sa lupa? Parehas na gathering yon. Tuloy pa natin ang basa, hanap pa tayo ng clue. Kasi by our gathering gagather ni Jesus Christ yung mga banal na binuhay na maguli sa rapture at yung church, dadalhin niya doon. So gathering sa langit. Tapos pagbalik niya after 7 years, gathering din naman yan dito sa lupa. So alin dyan? Okay, tuloy natin, verse 2. "Now that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit nor by word, nor by letter, as from us, as that day of the Lord is present.
Yung coming of our Lord Jesus Christ, tinawag ding Day of the Lord o Day of Christ is present. Now verse 3, let no man deceive you by any means, for that day, ano yung that day? The coming of our Lord Jesus Christ. Ano nga bang coming? Rapture or revelation? For that day shall not come except, eto na yung clue, except there come the falling away first. Bago mangyari yung Day of Christ, bago dumating si Jesus Christ, bago mangyari yung coming of our Lord Jesus Christ, may mangyayaring apostasy. Yung tinatawag na falling away first. Una yan. Second, and that man of sin be revealed. Sino yung man of sin? The Antichrist. Sa makatuwid. Bago mangyari yung coming of our Lord Jesus Christ, bago dumating si Jesus Christ, mauuna munang lumitaw o dumating yung Antichrist. Hindi po mangyayari yung Day of Christ, hindi magaganap yung coming of our Lord Jesus Christ hanggat hindi nahahayag yung Antikristo. Sabi kasi dyan and that man of sin be revealed, the son of perdition. Maghahari muna siya rito Ngayon, kung rapture ito, mangyayari, mauuna muna ang pagdating ng Antichrist bago yung rapture. E di mangyayari ho niyan post-trib. After ng tribulation. O maaaring mid-trib, sa gitna ng tribulation, mangyayari rapture. That is wrong. Hindi tayo naniniwala dyan. Naniniwala tayo post-trib. Bago mag-tribulation period, mangyayari rapture. Okay? Kasi hindi papasok ng Panginoon Jesus yung kanyang church sa tribulation period. Yan yung parusa ng Panginoon yan sa mga dimana ng palataya. Hindi niya parurusahan ng kanyang church. Hindi siya nakadesign dyan, hindi siya naka-appoint sa wrath. Kasi sa 7 taong kapigatian, ibubuhos ng Diyos yung kanyang galit sa lahat ng mga naninirahan dito sa lupa sa panahong iyan. Kaya hindi pwede na yung church ng Panginoon papasok doon. Asawa niya yun babaeng kasintahan. Kaya hindi pwede rapture ito, yung coming of our Lord Jesus Christ. Sa makatwid, ano na lang natitira? Di Revelation. Yung pagdating ni Jesus Christ after 7 years para mag-rule na dito sa lupa. Yan. So tamang-tama yung order. Kung ito'y Revelation, mauna munang magpapakita yung Antichrist. Sa makatwid, rapture, pagkatapos ng rapture, Antichrist. And then, Revelation. Kitam? Ngayon, bago mangyari ang rapture or pagkatapos ng rapture, mahayag ang Antichrist. Kasabay ng falling away first. Kasabay ng apostasy. Bago lumitaw ang Antichrist, magkakaroon po ng malawakang apostasy. Falling away. Ang tanong, ano bang ibig sabihin ng apostasy? Apostasy, falling away means defection from truth. Maraming magdidepekto. Sa Tagalog, tatalikod mula sa katotohanan. They will fall away from the truth. In other words, many will forsake the truth. You see? And that is exactly, mga kapatid, I want to inform you, yan na po ang nangyayari sa ating panahon. Nagkakaroon na po, matagal na ho yung nagsimula pagpasok pa lang ng 19th century, malawakan na. Tayo nasa 21st century na. Malawakan na. Itong panahon natin, kaya nga sabi nga ni Pablo, panahong mapanganib, perilous time, sapagkat ito yung panahon na ang apostasiya ay malawakan na. Hayagan na, lantaran na. Marami po sa mga simbahan ngayon, ayaw na sa katotohanan.
They are defecting from the truth. They forsake the truth. They fall away from the truth. So apostasy means deviation. Deviation from the orthodox faith. And what does orthodoxy mean? It means following or agreeing with established form, custom, or rules. It means an established faith. Ito yung pananampalataya o paniniwalang matatag na yan ay itinuro ng Panginoon Kristo sa kanyang mga apostol, itinuro naman ng mga apostol sa kanyang mga iglesia. Nandyan na yung katuruan eh. Kaya hindi na dapat dagdagan pa. At hindi, lalo na, hindi dapat baguhin. Hindi dapat ibahin. Bago umakyat si Jesus Christ sa langit, nung siya na parito at namatay, nilibing, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naturuan niya na ang kanyang church eh. Isa sa mga gawain o mission ni Jesus Christ ay hindi lang para hanapin at iligtas ang mga nawala o mga makasalanan, kundi para itatag ang kanyang iglesia, the church. Upang lahat ng mga naligtas ay mabautismuhan at mapadagdag doon sa kanyang church. So bago makyat si Jesus Christ, yung kanyang church, tinuruan niya na yan. Meron na silang established faith or truth. See? Ngayon, sabi ni Paul, actually this is a prophecy. Ito ay ipinahayag ni Pablo yung mangyayari sa future. Nakita na ni Pablo, pinakita na sa kanya ng Diyos. Sabi niya, bago dumating ang Antichrist, magkakaroon muna ng falling away first. Magkakaroon ng pagtalikod sa katotohanan. Pagdepekto, pagbaliktad, babaliktad eh. Dati niyayaka, pinaniwala ng katotohanan, pero ngayon wala na, bumaliktad na, dumepekto na. Yan. Yun pong mangyayari, the falling away first. At yan ay mangyayari sa rapture, hinog na talaga, laganap na. Kaya ako niwala mga kapatid, yung second coming ni Jesus Christ, first stage, yung rapture, pwede nang mangyari yan any moment. Bakit ko nasabi yan? Iyan ang clue kasi laganap na ang falling away. Laganap na. Marami na sa mga simbahan, mga pastor, mga mangaral, mga tao, ayaw na nila sa katotohanan. Ayaw na. Titingnan pa natin yan mga kapatid. Patutunayan natin yan. So let us look at some verses of scriptures na nagpapakita ng established faith or doctrine. Meron tinatawag na the doctrine of Christ. In John chapter 7, punta natin mga kapatid. In John chapter 7, Brother Ronji, hindi ko na magagamit ito mayroong password. Di ba, English na lang gagamitin ko. In John chapter 7, para mabilis tayo. Verse 16 and 17, sabi ni Jesus Christ nung siya narito sa lupa, nung time na yan, sabi niya, Jesus answered them and said, my doctrine is not mine. You see, merong doktrina, meaning teaching si Jesus Christ. At itong kanyang teaching, sabi niya, actually hindi akin yan, kundi His that sent me. Sino yun? The Father. It's the Father. Si Jesus Christ may doctrine, meaning teachings, pero yung kanyang doctrine, teachings, galing sa Father, na nagsugo sa kanya. Verse 17, if any man will do his will, he shall know of the doctrine whether it be of God, or whether I speak of myself. So sinasabi rito ni Jesus Christ na yung kanyang doctrine is of God. Galing sa Father, ang kanyang itinuro o teachings. Okay? In chapter 8, verse 28, ito naman, ang sabi ni Jesus Christ. Chapter 8, verse 28, then said Jesus unto them, when ye have lifted up the Son of Man, then shall ye know that I am He,
and that I do nothing of myself, but as my Father hath taught me, I speak these things. Saan galing yung katuruan ni Kristo? Galing sa Ama. Paano napunta sa Kanya? Itinuro sa Kanya ng Kanyang Ama. Kaya nung siya bumaba rito, yung itinuro sa Kanya ng Ama, yun din ang itinuro niya sa mga tao. Hindi niya binago, hindi niya iniba, hindi niya minodify. Kung ano itinuro ng Kanyang Ama, yun din ang itinuro niya. Yun lang ang Kanyang sinabi. Yun lang ang Kanyang sinalita. At tinawag niya yung doctrine. My doctrine. Established na yun eh. You see? At itinuro niya yan sa Kanyang mga apostles. Kaya may tinatawag na apostles' doctrine. Saan natin mababasa yon? In Acts chapter 2, verse 42. Acts chapter 2, verse 42. Nung si Peter ay nangaral during the time, Pentecost, may mga nasave. 3,000 naligtas at nagpabaptize sila. At dinagdag sila sa church. At anong kasunod? Anong nangyari? Verse 42 of Acts chapter 2. And they, sino yung they? Yung tumanggap ng salita sa verse 41 at nabautismuhan at idinagdag sa church. 3,000. And they continued, notice that, continued. Nagpatuloy sila. Saan sila nagpatuloy? Steadfastly in the apostles' doctrine. So meron palang tinatawag na apostles' doctrine. Aral, katuruan ng mga apostol. Saan nila nakuha yan? E di kay Jesus Christ. Saan naman nakuha ni Jesus Christ? E di sa Father. So pinasa lang yan. Pasa-pasa. At pansin nyo itong mga bagong Christians na nabaptize, no, bagong convert, nagpatuloy sila sa mga aral ng mga apostol. Hindi ho sinabi diyang nagkanya-kanya sila ng paniniwala, nag-imbento ng mga bagong aral. Hindi. Nagpatuloy lamang sila sa mga aral ng mga apostol. Yung sinasabi nating established faith na yan. Ang gagawin lang, magpatuloy. Hindi magdadagdag, hindi mag-iiba. Kita? Hindi kailangan magdagdag. Hindi kailangan magkanya-kanya ng paniniwala. Ayan na yan eh. Aral ng Ama, aral ni Kristo, aral ng mga apostol. Ano pa, hanapin mo? Paniniwalaan mo lang yun. Magpapatuloy ka lang doon. Nandiyan na yan, given na yan. Oh. You see? Yun yung truth, yun yung katotohanan. Apostles' doctrine. Kaya nga dapat, pagdating sa paniniwala, dapat isa lang. Basahin naman natin ang Ephesians chapter 4, verse 5. Ephesians chapter 4, verse 5. Sabi dito sa chapter 4, verse 5. One Lord, one faith, one baptism. Isa lang na pananampalataya. Isang Panginoon lang, wala nang iba. Isang pananampalataya. Now, ano ibig sabihin ng pananampalataya dito? Ito'y tumutukoy sa body of truth. Or in other words, paniniwala. Isang paniniwala lang. Hindi iba-iba. Bakit mag-iiba-iba? Yung bang ibinigay ng Ama, iba doon sa itinuro ni Kristo, ibinigay ng Ama sa anak, o kay Kristo, iba rin yung itinuro niya sa mga apostol, at yung mga apostol, iba naman yung itinuro sa mga churches. Hindi. Isa lang yan. Kaya dapat, iisang pananampalataya, hindi magkakaiba-iba. See? One body of truth. One Lord, one faith. Yan po yun. Now, in this faith, all true believers must continue. Dito dapat magpatuloy ang lahat ng mga nagsasabing Kristiyano. Lahat ng mga nagsasabing sila'y believers in Jesus Christ, dito dapat magpatuloy. Sa isang faith, hindi iba't ibang faith, iba't ibang paniniwala, nagkanya-kanya na. Hindi pwede yun. Colossians chapter 1, verse 23. Colossians chapter 1, verse 23.
Marami tayong verses na babasahin para ipakita natin na itong aral na ito, Bible to eh, sa Bible-based talaga. Pag sinabi mong Bible-based, pakita mo sa Bible. Diba? Sabi riyan sa verse 23, sabi ni Paul sa church naman sa Colossae, if you continue in the faith, you see, the same. Magpatuloy sa pananampalataya, meaning belief, body of truth. Yan. Grounded and settled. Dapat matibay dyan sa aral, sa katuruan, sa doktrina. And be not moved away from the hope of the gospel, which ye have heard, and which was preached to every creature that is under heaven, of which I, Paul, am made a minister. There is only one gospel, the gospel of our salvation. And there is only one teaching, the teachings of Jesus Christ. There's only one kind of doctrine, the doctrine of God. And tinawag ding the Apostles' Doctrine. Now, in 2 Timothy naman, chapter 3. Punta naman tayo sa 2 Timothy chapter 3. Paul, in chapter 3, sabi ni Paul, in verse number 14, but continue. Parehas din, continue. Magpapatuloy lang. Hindi yung maniniwala ng ibang paniniwala. Continue lang. Saan magko-continue? Continue thou in the things which thou hast learned. Kanino niya natutunan yan? Una, natutunan niya sa kanyang lola, sa kanyang nanay na mga believers, and then kay Apostle Paul. Yan. Continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them, and that from a child thou hast known the Holy Scriptures. Kaya dapat yung paniniwala na doon tayo magpapatuloy, based talaga sa Holy Scriptures. Bible-based talaga. Which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. So yun yung tinuro ni Paul kay Timothy. Katulad din in chapter 4, chapter 4. Chapter 2. Not chapter 4, but in chapter 2. Verse 1. Tinawag ni Paul kasi si Timothy, my son. Kasi si Paul ang naging tatay niya sa kanyang pananampalataya. Si Paul ang kanyang tagapagturo, naging guro, nagturo sa kanya ng banal na kasulatan. Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus, and the things that thou hast heard from me, or learned from me. Yung sinasabi niya, and the things which thou hast learned, continue, knowing of whom thou hast learned them. Kanino niya natutunan? Ayun, kay Paul. And the things that thou hast heard from me among many witnesses, the same. Hindi babaguhin. Huwag dadagdagan, huwag babawasan. The same commit thou to faithful men. Yung tinuro ko sa iyo, Timothy, ituro mo din yan sa faithful men who shall be able to teach others also. The same. Walang babaguhin. So yung tinatawag nating succession of truth. From the Father, given to the Son, then to the apostles, then to the churches of Jesus Christ. Kaya nga dapat hanggang ngayon, the same teachings. Hindi dapat binabago. Kasi pagdating ni Jesus Christ, kukunin niya yung kanyang church, yung kanyang bride, tapos makikita niya, bakit ganyan ang mga aral ninyo? Iba-iba na. Sino nagturo sa inyo yan? Hindi ako nagturo niyan. Ano ibig sabihin nun? Nagpatotot. Diba? Nag-fornicate. Kung ano-ano mga aral ang niyakap, kung ano mga aral na pinaniwala na hindi naman si Jesus Christ ang nagturo, salawahan nyo. Unfaithfulness yun kay Jesus Christ. Kaya hindi niya kikilalaning church niya yan. Hindi na. Madungis na simbahan na yun eh. Hindi na siya yung chaste church.
yung clean and white, nagpatutot na. You see? Kaya importante talaga yung pag-aaral ng katotohanan at manatili sa katotohanan. Ngayon, pagdating naman kay Jude, ito yung faith na dapat ipaglaban, i-contend. Sa Jude 3, sabi ni Jude, earnestly contending for the faith. Yung faith na yun na sinabi ni Paul na one Lord, one faith. Yung faith na sinabi din niya na continue in the faith sa iglesia sa Colossae. Ito rin yung the same faith na sabi ni Jude, ipaglaban natin. Earnestly contending for the faith which was given unto the saints. You see, once given. The same faith. Hindi nag-iba-iba. Ipaglaban yun. Kaya nga may utos si Paul bilang mga preachers, sabi ni Paul kay Timothy, balaan mo yung mga preachers na yan that they teach no other doctrine. 1 Timothy 1:3. Gusto nyo basahin? 1 Timothy 1:3. As I besought thee to abide still at Ephesus when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine, but only the doctrine of Jesus Christ, the doctrines of the apostles. See? One Lord, one faith, one baptism. So that's the principle of succession of truth. Diba? Pinasa ni Paul kay Timothy, pinasa naman ni Timothy sa mga faithful men, at yung faithful men ituturo din naman nila sa others. Yan tinatawag nating succession of truth. No new doctrine, hindi kanya-kanyang paniniwala. Hindi dapat ganun. Mali yun. O ngayon, tingnan nyo mga simbahan ngayon, kanya-kanya na mga paniniwala. Iba-iba na. Ba't nagkaganon? Kasi merong defection from the truth. Kasi merong falling away na nangyayari. Apostasy. So we go to the next. Let us ask, how did apostasy occur? Bakit nangyayari yan? Bakit merong pagtalikod sa tama, pagtalikod sa katotohanan? Number one, ay bibigay nating reason ay ganito. Because the love of the truth is no longer received. Yung pag-ibig po sa katotohanan ay hindi na ho tinatanggap. Karamihan sa mga tao ho ngayon, wala na ho silang pag-ibig sa katotohanan. They don't care. Ang importante sa mga simbahan ngayon, ang importante sa mga pastor ngayon, dumami sila. Wala silang pakialam kung ang paniniwala nila ay tama o hindi. Basta dumadami sila, marami daw ang nasisave. Maraming kaluluwang naliligtas. Kuno. Wala silang pakialam kung tama ba ang paniniwala nila o hindi. Basahin natin ang 2 Thessalonians chapter 2 verse 10. 2 Thessalonians chapter 2 verse 10. Apostasy occur when the love of the truth is no longer received. 2 Thessalonians chapter 2 verse 10. The Bible says, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish. Bakit nagpe-perish sila? Because they receive not the love of the truth that they might be saved. That they might be saved. See? Marami ngayon akala saved. Pero ang totoo hindi. Kasi wala silang pag-ibig sa truth. Yung kanilang pananampalataya hindi totoo. Hidwang pananampalataya, sabi sa Tagalog. Hindi pananampalatayang nakapagliligtas. Kasi mali ang aral mali ang turo, mali ang itinuro ng pastor, mali ang tinuro ng mga ngaral
hindi talaga batay sa Biblia. Kita nyo? Pagka ang tao po'y wala ng pag-ibig sa katotohanan, mapapahamak ang tao. They have no love for the truth, and that is the truth. The people refuse blatantly and deliberately to love the truth. You see, people who love the truth will abide in the truth. No matter what. Magkaubusan ng mga miyembro. Mga ayaw sa truth, di sige, umalis. Pero yung mga umiibig sa katotohanan, mananatili po yan. No matter what. Kasi may pag-ibig nga sila sa katotohanan. When churches and people no longer acknowledge the Bible, the Word of God, as the only infallible and final rule for faith and practice, then apostasy occurs. That's the second thing o reason kung bakit may apostasy. Kasi ang mga tao, ang mga iglesia, hindi na po nila itinuturing ang Biblia, ang salita ng Diyos, bilang the only infallible and final rule when it comes to doctrine or belief or faith and practices. Kanina sabi ni Paul kay Timothy, continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. And that from a child, tinuruan ka na ng Holy Scriptures, which is able to make you wise unto salvation. And then in verse 16, Paul said, all Scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Sola Scriptura, the Bible, is our final rule when it comes to belief and faith, or belief and practices. It's the Bible. Eh ngayon, hindi na. Hindi na Bible. Turo na ng tao. O kaya books, philosophy, logic. Hindi na Bible. Ba't natin nasabi yan? Kasi pag tinanong mo sila, saan sa Bible yan turo ninyo? Saan sa Bible yung sinasabi mo? Hindi naman may pakita sa Bible. Kaya na-offend sila sa atin eh. Na minsan may nakapagsabi, kaya naman puro Bible. Anong gusto mo? Comics, dyaryo, magazine, libro ng ibang tao. Bible! Andito ang katuruan eh. Isinulat eh. Di ba? Ano pa paniniwala natin kundi Biblia? Kaya tayo mga kapatid, tinitiyak natin na yung ating paniniwala talagang nasa Bible. At tayo po mga kapatid, tayo po mga kapatid, may tao po. Sino ba yun? Ano nga? May tao po eh. Sino ba yun? Tayo po kasi mga kapatid, sinisiguro natin na yung ating paniniwala nasa Bible. Pag wala sa Bible, hindi natin paniniwalaan yan. At tayo, willing tayo, open tayo sa question. Hindi tayo nangingilag dyan. Kasi sabi ng Bible, prove all things. Patunayan yung lahat ng bagay. Kaya kailangan patunayan natin yan na yung ating paniniwala, tama, totoo, tunay. Nasa Bible. Pag nagkamali tayo ng ating paniniwala, lago tayo dyan. Mapapahamak tayo. Kaya nga ako, bilang pastor, mga kapatid, lagi kong prayer sa Panginoon na bigyan niya ako ng kaunawa na huwag akong magkamali sa pagkakaintindi ko sa kanyang salita. Ituro niya sa akin ang katotohanan. Gabayan niya ako ng banal na Espiritu. At pag ginawa yan ng Diyos sa akin, yan mismong ituturo ko sa inyo. At sa iba pang mga tao
Yan ang aking commitment. Yan ang aking earnest prayer sa Panginoon. Gabayan niya ako na huwag akong magkamali sa pagkaintindi ko sa salita ng Diyos. Okay? Kayo ba, pinagpipray nyo rin ako ng ganon? Pag-pray nyo rin ako. May makapagturo ko sa inyo ng mali, bahala kayo. Hindi sama-sama na tayo sa kapahamakan. Okay? Ayoko ng ganon, ayoko mapahamak tayo. Malaki pananagutan ng tagapagturo. Tatanggap siya, sabi ni James, ng greater condemnation. Be not many teachers, for you shall receive greater condemnation. Yan nakakatakot. Ayoko makapagturo ng mali. Kaya ako'y laging nananalangin sa Panginoon, gabayan niya ako. See? Pagka nagkaroon ng strong delusion, ang mga tao maniniwala sa kasinungalingan sa halip na sa katotohanan. Yan o. Kaya pag hindi na talaga Bible ang batayan Tapos ang ganda-ganda pa ng mga pangalan, no? Bible-based church. Bible Baptist Church, Bible. Pag tinanong mo saan mo sa Bible, wala. Meron pa, Bible Truth Church, Truth. Tanungin mo aral, tururot. Tapos, nagmamalasakit ka, gusto mo ituro yung katotohanan. Ayaw. Ilan ang mga pastor na kausap kong ganyan? Minsan may nakasalubong ang pastor, tagal namin din nagkita. Oy, pastor, kamusta? Ay ka, kamusta na? Eto, marami na kami. Kayo, ilan na kayo? Sabi sa akin. Napalunok ako. Hindi naman kami karamihan pastor. Kasi ang importante naman ho yung nasa katotohanan tayo. Alam, sabi sa akin, ay hindi pa importante yan. Ang doctrine, sabi niya gano'n. Doctrine daw. Kasi sabi ko, dapat tama yung ating doctrine. Hindi importante yan. Ang importante, mag-soul winning tayo, magdala tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Ang doctrine diyan. Natulala ako Sa loob ko, saan kayo nabasa ng pastor na ito na hindi mahalaga doctrine? Saan kayo nabasa yun? Anong verse? Baka hindi ko nabasa yun ang nabasa ko, sabi ni Paul kay Timothy, take heed unto thyself and to the doctrine. Take heed. Sabi pa ni Paul kay Timothy, thou hast known my doctrine. Si Paul may doctrine yung pastor, wala. Di ano yun? Impostor. Kasi para sa kanya, hindi raw importante yung doctrine. Sabi ni Jesus Christ, my doctrine. Jesus Christ, may doctrine Hindi naman niya sinabing, hindi importante yung doctrine. Sinabi bang ganon, Jesus Christ? Natulala ako Hindi raw itong pastor. Sa loob-loob ko, kawawa mga miyembro nito. Wala palang doktrina to. Hindi pala mahalaga sa kanilang doktrina. Kanina lang kinuot ko sa inyo. All scripture is given by inspiration of God and it is profitable for doctrine. Doon sa pastor, di rin mahalaga doctrine sa loob-loob, ano kaya tinuturo nito sa mga miyembro niya? Kawawa mga miyembro. Kung ano siguro tinuturo. Ilang pastor na yan na nagsabi sa akin, hindi importante ang doctrine. Loob-loob ko, paano kayo naging pastor to? Kita nyo? Apostasy. Hindi na mahalaga. Tapos pagka pinag-aralan pa, kung anong tama, kung anong katotohanan, na-offend, nagagalit. Meron akong na-meet na isang pastor, Fundamental Baptist. Tuntua ako na nakilala ko siya Kasi sa totoo lang mga kapatid, minsan nalulungkot ako, wala tayong ka-fellowship dito sa San Pablo. Kaya naghahanap ako ng pastor na makaka-fellowship. Kaya nga tayo nakarating ng Lipa Pinuntahan namin yung pastor doon, pastor ng isang Fundamental Baptist. Nung nagkaharap kami, nagpakilala ko, pakilala din siya. Sabi ko, pastor, kaya kami narito, naghahanap kami ng makaka-fellowship na pastor.
baka pwede ka. Nagbahagi kami sa kanila o sa kanya ng aral. Tinanggap naman niya. Pero later on, hindi na rin nagtagal. Hindi ko alam. Hindi na siya nagme-message sa akin eh. Baka hindi na siya interesado sa doctrine. Ngayon, kung hindi siya interesado sa doctrine, hindi siya interesado sa truth, ayaw ko siyang maka-fellowship. Ang hanap ko, pastor na may pag-ibig sa katotohanan. Yun ang gusto kong maka-fellowship. May love of the truth. At sa tingin ko, ang hirap na makahanap ng ganong pastor. Meron pa akong isang nakilalang pastor, Fundamental Baptist din. Pastor. Tuntua ako kasi nag-anak kami sa kasal, kami witnesses, kami mag-asawa, sila rin witnesses. Kaya nagkakilala kami, pastor siya. Dito tuntua ako, kasi nga nag-aanap ako ng pastor mga ka-fellowship eh. Kinuha ko sa kanya yung kanyang Facebook account, tapos messenger. Sabi ko, pastor, mag-message yan. Ano tayo? Message tayo. Communicate tayo. So, after nung aming meeting, pagkalipas ng ilang mga araw, nag-message ako sa kanya, pastor, kamusta ka na? Okay naman. Sabi ko, pastor, pwede ba ako mag-share sa iyo ng mga lesson from the Bible? Sumagot siya, sabi niya, anong lesson? Tungkol po sa doctrine of God and doctrines of grace. Sumagot siya. Naintindihan ko ang ibig kong sabihin, pero wag na lang. Hindi ko alam kung alam niya ba yon o hindi. Hindi man lang niya ano ba yon? Tungkol saan yan? Sabi niya, wag na lang. Hanggang ngayon, wala na kaming communication. Hindi ako interesado sa mga pastor na walang pag-ibig sa katotohanan. At dahil sa ganitong uri ng espiritu, the spirit of apostasy, ganito ang mangyayari. They will turn away their ears from the truth. Basahin natin 2 Timothy chapter 4 verse 4. 2 Timothy chapter 4 verse 4. Dahil may apostasy, merong spirit of error, spirit of antichrist. Kita nyo ang mga tao na mag-turn away o mag-fall away. Verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. Pagka may apostasy, ang mga tao hindi sila interesado sa sound doctrine. Hindi nila kayang tagalan ang wasto o matinong aral. Sa Tagalog, wastong aral. Nung gusto nila, dilikong aral, ituro mo yung tamang aral. Hindi nila matagalan. They cannot endure. Ganyan pagka may apostasy. Ayaw nila ng sound doctrine. Ano pa? Verse 4. They shall turn away their ears from the truth. Pag walang love of the truth, people will turn away their ears from the truth. Saan sila babaling? And shall be turned unto fables. Kaya sa mga simbahan ngayon hindi sila interesado sa mga doctrinal teaching. Interesado sila sa mga inspirational talk. Yan ang hanap nila. Mga inspirational speakers, hindi preacher of God. Ayaw nila sa mga doktrina. Ayaw nila sa mga teachings ni Jesus Christ. Doctrinal teaching. Yun pa naman ang kailangan sa panahon ngayon. Doctrinal instruction. Kasi hindi ho magkakaroon ng practical living, hindi ho magkakaroon ng tamang pamumuhay kung walang doctrinal instruction. Pag walang truth. Kasi si Jesus Christ ang nagsabi, sanctify them through thy word is truth. We, believers in Jesus Christ, can only be sanctified through the truth. And Jesus said to his Father,
Thy word is truth. John 17:17. Walang makakapagpabanal sa atin, sa ating buhay, kundi katotohanan. Importante katotohanan eh. Sad to say, marami sa mga pastor simbahan niya, hindi na importante sa kanila yan. Nakakalungkot. They turn away their ears from the truth and shall be turned unto fables. Meaning, mga teachings na wala sa Bible. Fables. Wala sa Bible. Doon sila interesado. See? And this is basically the essence of apostasy. One more. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Another essence ng apostasy. 1 Timothy 4:1. Now, the Spirit speaketh expressly that in the latter times, perilous times, doon naman sa 2 Timothy 3:1. Ito, latter times. Yang latter times na yan na po yung ating time. Some shall depart from the faith. Yung one Lord, one faith, diyan sila magdi-depart. They will not continue in the faith, but instead they will depart from the faith. That is the essence of apostasy. Defection from truth, falling away from truth, turning away from truth. At yan ang nakikita ko mga kapatid. Alam niyo nung nabuhay si Brother Arthur Pink, pinanganak siya late 18th century, namatay siya 1952. Si Arthur W. Pink na kinukonsider kong isa sa mga mentor ko. Patay na, nagtuturo pa. Patay na, nagsasalita pa rin hanggang ngayon. Marami ako natutunan sa kanya. Talagang gifted siya sa pag-expound ng scripture. Nung time niya, doon niya nasaksihan yung departure na from the faith. Kasagsagan talaga. Yan ang dahilan mga kapatid kung bakit si Arthur Pink ay Scottish siya. Galing siya sa Isle of Lewis, yun yung kanyang native land, Isle of Lewis. Pero nagpastor siya sa Amerika, sa England, sa Australia. Pero hindi rin siya nagtagal kasi nakita niyo yung mga churches ayaw sa truth. Ang mga churches noon ay nagpupunta from one extreme to another. Kung hindi extreme dito, extreme dito. Kung hindi extreme Calvinist, extreme Arminian. Ganun eh. Kasi ang truth, sa gitna yan. Balance dapat. Kaya, sa dismaya niya, bumalik na lang siya sa Isle of Lewis. At nagsulat na lang siya. Kaya nagkaroon siya ng publication, yung studies from the scriptures. At meron siya mga subscriber. More or less, mga 1,000. Na tinuring niyang kanyang, anong tawag niya doon? Virtual flock. Siyang pastor, sila yung kanyang flock, virtual flock. Sa dismaya niya, wala siya makitang totoong church at totoong Kristiyano. Ang tindi, ano? 1950s yun mga kapatid. Ano na ngayon? I-times 100 mo yan sa ating panahon. Lalo na ngayon. Naku po. Yung pang akala mo talagang true church eh. Apostate na rin pala eh. Kaya nakakadismaya. Ako nadidismaya. Kala mo, kabaro mo, kala mo, katulad mo eh. Naku, hindi pala. Peke. Na mga Sovereign Grace, Landmark Baptist. Hindi pala mga totoong landmark, mga Arminian.
And I do believe, mga kapatid, mabibilang mo na lang talaga sa daliri mo mga totoong simbahan ng Panginoon eh. Both sa Amerika at dito sa Pilipinas. Lalo na Amerika, wala na. Kung dito may apostasing nangyayari, lalo po sa Amerika kasi yun naman laging nag-uumpisa eh. Pag may truth, dun magsisimula. Maanggihan lang Pilipinas. Pag may apostasy ron, dito rin. Ang Amerika, 50 years advance. Di ba? May nagsabi, ang Amerika ay 50 years ang advance nila sa Pilipinas. Kaya kung may apostasy rito, matagal nang meron sa Amerika. 50 years ago. Ganyan ako nangyayari ngayon. Now, kailan nagsimula? When did apostasy start? Alam nyo, sa panahon pa ng mga apostles, may apostasy na. Yes. In Acts chapter 15, merong mga nagturo doon ng ganito eh. Acts 15. Tandaan nyo, may church sa Jerusalem, doon nagsimula ang church, tapos kumalat yan. May church sa Antioch. Now, doon sa Antioch, doon napadpad si Paul at saka si Barnabas. Yan. Now, nagkaroon ng gulo doon eh. Bakit? Basahin natin. Chapter 15 verse 1. And certain men who came down from Judea, nandun ang Jerusalem, taught the brethren and said, except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. What? Isinama ang circumcision bilang part ng salvation? Sino to? Sino to mga nagtuturo? Mga Hudyo. Na marahil na-convert sa Christianity o Christianism, dahil sa mga Hudyo yan, mga kapatid, hindi lang maiwan-iwan yung kanilang tradisyon eh. Gusto ba na may singit na hindi lang sapat na sumampalataya, kailangan sumunod din sa kautusan. Anong kautusan? Magpatuli. Kasi nung time na yan, marami na mga Gentiles na hindi Hudyo ang nako-convert, ang mga nasi-save. Ngayon, gusto nitong mga hardcore Jews, dapat tuliin din yan. Para maging lubos ang salvation. Di nagkagulo, verse 2. When therefore Paul and Barnabas had no small dissension and disputation, nagtalo-talo sila, with them, they determined that Paul and Barnabas and certain other of them should go up to Jerusalem unto the apostles and elders about this question. So they decided to bring the matter to the church in Jerusalem, kung saan naroon po ang mga apostles, mga elders. So magkakaroon sila ng General Assembly. Tatalakayin niyang issue niya, may nagtuturo ng iba sa itinuturo ng mga apostles. Verse 3, and being brought on their way by the church, so may sanction ng church sa Antioch, they passed through Phoenicia and Samaria, declaring the conversion of the Gentiles. So, may mga Gentiles, ang dami nako-convert ng mga Gentiles eh. And they caused great joy unto all the brethren. And when they were come to Jerusalem, they were received by the church and the apostles and elders, and they declared all things that God had done with them. Verse 5, but there rose up, meron pa, may pahabol, merong kasama dun, of certain of the sect of the Pharisees who believed, saying, nagbibilib to so professing po ito, believe, saying that it was needful to circumcise them and to command them to keep the law of Moses. Aba, hindi lang pala sa Antioch, pati rin pala sa Jerusalem, may ganun ding turo. Kailangan sumunod sa kautusan ni Moses. Ayan na, faith plus works of the law. You see? Salvation by grace and works. Hindi lang grace, dapat may works. Hindi lang faith, dapat may circumcision. Tama ba yan? That's wrong. And that is the reason why, mga kapatid, kung bakit si Paul nagsulat sa mga churches. Lalo na pag binasa nyo yung Romans, binasa nyo yung Galatians,
at Colossians, yan ang subject matter. Maliligtas ba ang isang tao sa pagsunod sa kautusan o sa pananampalataya lang kay Kristo Jesus? Yan ang issue. Ano yan? Salvation by grace alone o salvation by grace plus works of the law? So ano nakikita natin? Nagdi-deviate na sila. Meron ng defection from the truth, from the established faith na itinuro ng Panginoong Sus at ng mga apostol. May gustong mag-input, incorporate, magdagdag. At si Pablo may kutob na dyan. Nakikita na rin ni Paul yan sa kanyang panahon tungkol sa paglaganap ng mga maling aral. Basahin natin ang Acts chapter 20 in verse 27. Aware si Paul dyan eh. Dapat ang mga totoong mga ngaral ngayon, aware din sila. Hindi pwedeng magbulag-bulagan. Ang bihira. Si Paul nga, babago pa lang sila eh. Aware na eh. Lalo pa ngayon sa ating panahon. Kaya mga pastor magsasabi, hindi raw importante ang doktrina, hindi importante. Ano ibig mong sabihin? Wala ka nakikita mali na nangyayari sa panahon ngayon? Diba? Sasabihin pa, huwag kang ganyan, huwag kang humatol. Judge ka ng judge. Tayo magkaisa for the sake of love. What? Saan mo nabasa sa Bible yung ganun? Kaya si Pablo nagbigay pa nga siya ng warning Acts 20:27. For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Ang totoong pastor, dapat ituturo niya, i-declare niya the whole counsel of God. Meaning the whole teachings, doctrines of God. Wala siyang dapat itago sa mga miyembro. Dahil kung hindi siya totoong mangaral ng Diyos. Si Paul, hindi niya itinago the whole counsel of God. Ma-offend na kung sino ma-offend. Basta may turo niya the whole counsel of God kasi yan ang truth. 28, ito warning niya. Take heed, therefore, unto yourselves. Ang kausap niya rito, mga pastor Take heed, therefore, unto yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit hath made you overseers, to feed the church of God. Ano i-feed? The Word of God. Doctrine, which He hath purchased with His own blood. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Also of your own self shall men arise, speaking perverse things, speaking and teaching false doctrines, to draw away disciples after them. Alam ni Paul yan. Nakita niya na sa kanyang missionary journey at yun na nga sa Acts 15. Kagulo-gulo na doon. Ang mga maling aral ay dahan-dahang magpe-penetrate sa mga churches ng Panginoon. At sa mga churches sa Galacia, lumaganap na nga yan. Yung maling katuruan yan. Doon po binanggit ni Paul yung another gospel. Galatians chapter 1, in verse 6. Delikado po yung mga churches sa Galacia. Kaya agad na sumulat dyan si Paul, nagbigay siya ng warning. Itinama niya yung mga maling aral at tinuro niya yung tama, yung katotohanan. In verse 6 of Galatians chapter 1, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. You see? Which is not another, but there are some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Now what is the another gospel? What is the other gospel? It is the gospel of works, not grace. Yun sa Acts 15. Lumalaganap na. Ngayon, ganyan din, free will, Arminianism,
Salvation by works, by man's free will, by man's own choice, by man's own decision. Ang salvation ay tinuturo ngayon, it is a cooperation between God and man. That's wrong. Salvation is of the Lord. Salvation is the work of God, not the work of man. And it's not the cooperation of God's work and man's work. It's only by God's grace, salvation by grace, not of works, lest any man should boast, apart from the meritorious or merit of man's works, because man's work cannot merit salvation. It is only the works of Jesus Christ that merit salvation. And that's by grace. Only by grace. E ngayon, mga turo ngayon, kasama na salvation by works ng tao. See? Si Peter, mayroon ding sinabi tungkol dito. 2 Peter chapter 2, verse 1. Dami niyan. Panahon pa ng mga apostles. 2 Peter chapter 2, verse 1. Kaya nabahala itong mga apostles sa mga huling panahon ng kanilang buhay. Kumalat ang mga maling aral. 2 Peter chapter 2 verse 1, but there were false prophets also among the people, meaning during the time of, in the Old Testament, especially in the time of the kings, there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you present, who secretly shall bring in destructive or damnable heresies. And one of those is even denying the Lord that bought them and bring upon themselves swift destruction. Ang nakakalungkot, verse 2. And many shall follow their pernicious ways. Many shall follow. By reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. Even until now, the way of the truth is being evil spoken of. Tinatawag nilang doktrina ng demonyo. Turo mo yung predestination, turo mo God's sovereignty, turo mo yung unconditional election, doktrina daw yan ng demonyo. Nasa Bible yan eh. Tinuro ni Jesus Christ yan eh. Tatawagin lang doktrina ng demonyo, baka sila ang demonyo. Patunayan nila. Wala namang problema doon kung talagang doktrina ng demonyo. Patunayan. May napanood ako sa Facebook ay pastor, gigil na gigil eh. Calvinism! Doctrine of the devil! Calvinism! That's evil! Hindi naman pinatunayan. Sigaw lang ng sigaw. Patunayan mo na evil nga yan. Patunayan mo na doctrine of the devil yan. Patunayan mo satanic doctrine yan. Kasi pag hindi mo na patunayan, ikaw ang demonyo, ikaw ang sinungaling. Nagtuturo ka ng mali. Patunayan mo lang. Wala naman pinaliwanag. Sigaw lang ng sigaw. Galit na galit. Sa doctrines of grace. Tayo, kaya natin patunayan. Pag sinabi natin doctrine of Satan yan, patutunayan natin in the light of the Holy Scriptures. Ano ba ang doctrine ni Satan? Ang doctrine ni Satan ay yung doctrine na puro kasinungalingan, sapagkat si Satan is the father of lies. Kaya ang aral, pag puro kasinungalingan, aral ni Satan yan. Hindi aral ni Jesus Christ yan, kasi si Jesus Christ is the way, the truth, and the life. Ang doctrine niya is of God. Wala namang problema doon kung tatawagin doctrine of the devil eh. Meron namang talagang kasing ganun eh. Kaya lang, patunayan mo na doctrine of the devil yan. Meron ganyan, di ba? Sa 1 Timothy chapter 4, doctrines of demons. Basahin natin. Nasa Bible yan. Totoo yan, merong doctrines of devil. 1 Timothy chapter 4. Yan. Verse 1. Nabasa natin to kanina. Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. You see?
Biblical naman eh. Totoo naman na may doctrines of devils. Kaya lang, identify mo. Ano-ano yun. Patunayan mo. Pag hindi mo napatunayan, ikaw ang ministro ni Satanas. Dahil puro kasinungalingan ang pinagsasabi mo, wala kang batayan. Di ba? Tama ba tayo? O mali? Sang-ayon naman tayo sa doctrines of demons, devils eh. Kaya patunayan mo. Yun. Kaya sa panahon ng mga apostol, mayroon ng apostasy. Ngayon, sa panahon ni Apostle John, 1 John chapter 2. Tanda natin, sa lahat ng mga apostol, si Apostle John ang kahuli-hulihang natira. Umabot pa yata siya ng 98 years old eh. Patay na yung mga kasabay niyang mga apostol. Wala na rin si Pablo. Si John ang natitira. Anong napansin ni John sa kanyang panahon? 1 John chapter 2, verse 18. 1 John 2:18. Little children, it is the last time. Last time, oh. Last time, as ye have heard that Antichrist shall come. Even now are there many Antichrists, by which we know that it is the last time. Sa panahon pala ng mga apostles, last time na pala yun. Nagsimula na ang last time. Paano tayo? Ano tao sa atin? Sa panahon nila, aga-aga pa yan eh. Last time na pala eh. May Antichrist na. Ano ibig sabihin nun? Umiiral na ba yung Antichrist? Sabi natin kanina, nabasa natin eh. Marireveal ang Antichrist sa last days. Ba't may Antichrist na? Ibig sabihin yan, may mga spirito ng Antichrist. Kasi yung mga turo nila, Antichrist. Pag ang aral mo, doktrina mo, paniniwala mo, ay hindi doktrina ni Kristo, Antichrist doctrine yan. Naobserba na ho yan ni John. Meron ng spirit of Antichrist. Verse 19, they went out from us. So itong mga may spirito ng Antichrist. Pinag-aaral natin spirit eh, di ba? The spirit that now worketh in the children of disobedience. Kasama yung spirit ng Antichrist. Na aktibo ngayong gumagawa. Kinokontra-aral ni Kristo. So, lumabas sila, oh, they went out from us, but they were not of us, for if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out, that they might be made manifest, that they were not all of us. Yan ang mga apostate. Nag-defect from the truth. Apostate ang tawag dyan. Noong pa man, may apostasy na. You see that? Okay. Kaya nagbigay ng warning si John in chapter 4 verse 1. Chapter 4 verse 1. Beloved, believe not every spirit, but test the spirits whether they are of God. Bakit? Because many false prophets are gone out into the world. Tayo po bilang church, kailangan na sundin natin to. We must test every spirit whether they are of God. Ang problema sa mga pastor, mga simbahan, na-offend sila pag tinetest natin yung kanilang paniniwala. Bakit ka ma-offend? Kung totoo yung paniniwala mo, sigurado ka na yan ang tama, bakit ka magagalit? Di panindigan mo, depensahan mo, di ba? Tayo, welcome tayo. I-test ang ating faith. Utos yan eh. Marami sa mga pastor na offend. Pag ginawa natin yan, tinetest yung spirit nila whether they are of God, na offend. Verse 2, but this know ye the Spirit of God. Every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God. And this is that spirit of Antichrist.
of which ye have heard that it should come, and even now, time ni John, already is it in the world. How much more sa ating panahon? Yung spirit of Antichrist na yan ay aktibong gumagawa in the children of disobedience or children of disobedience. Verse 4, ye are of God, little children, and have overcome them, because greater is he that is in you than he that is in the world. Verse 5, they are of the world, therefore speak they of the world, and the world heareth them. Verse 6, we are of God, he that knoweth God heareth us, he that is not of God heareth not us. By this we know the spirit of truth and the spirit of error. Sa apostasy, kaya may apostasy, kaya may nangyayaring apostasy, kasi may spirit of error. Hindi spirit of truth. Wala na po yung spirit of truth kasi they turned away their ears from the truth and turned unto fables. Again, bakit nila ginawa yan? Wala silang love of the truth. So doon pa lang, pinakita ko lang sa inyo mga kapatid, sa Bible, sa panahon pa lang ng mga apostles, may apostasy na. Ngayon, sa nabasa natin, sa teksto natin, yung apostasy na yan, bago mahayag ang Antichrist, talamak. Sa ating panahon, laganap na ang apostasy, kaya perilous times na ito eh. In our text, it says that bago mangyari ang rapture at bago mahayag ang Antichrist, ang apostasy ay darating sa kanyang peak. Full-blown apostasy. At yan ako mismo ang nakikita natin sa ating panahon. Kaya huwag tayo magtataka kung bakit ang mga simbahan, tunay na simbahan ng Panginoon, na tinawag na pillar and ground of truth, kakaunti na lang. Tingnan nyo obserbahan nyo yung pag-aaral natin. Kung sa panahon ng perilous times may apostasy, at ang apostasy ay yung mga tao, they will turn away their ears from the truth. Tapos yung church ni Jesus Christ ay tinawag na pillar and ground of truth. Paano mo maasahan na dudumugin ng mga tao ang church ni Jesus Christ? Na pillar and ground of truth. Kung ang mga tao hindi interesado sa truth, they will turn away their ears from the truth. Saan sila a-attend? Saan nyo sila makikita? Doon sa mga simbahang walang truth. Doon marami! Naunawa natin? Huwag tayo magtaka kung bakit ganito lang bilang natin. At napansin ko na yan mga kapatid, sa mga Bible studyhan ko, hindi talaga. Matumal pa sa ulan ang naliligtas. Matumal pa sa patak ng ulan. Mahirap na mag-evangelize ngayon. Wala nang interesado talaga. Tama yung sinabi ni Paul, perilous times shall come. Men shall be lovers of pleasures more than lovers of God. Maibigin sa salapi, maibigin sa sarili. Lahat yan, nangyayari na yan. Having a form of godliness. May makikita ka pa naman mga religyoso, pero form of godliness lang, but denying the power of it. The power of godliness is not in them. It's just a form, appearance. Sa labas lang, kala mo tunay. Sa labas lang, kala mo sa Diyos. Hindi. Kaya pag hindi mo alam ang scripture, madadaya ka talaga. Malilintang ka. Yan ang full blown na. So, ano ibig sabihin mga kapatid? Any moment, yung rapture pwedeng mangyari. At pag nangyari ang rapture, kasi may apostasy na no? Darating ng Antichrist. Antichrist muna, bago yung pagbaba ni Jesus Christ dito sa lupa. Sabi ni Paul, that day shall not come. Yung day, yung coming ni Jesus Christ na bababa rito sa lupa. Mangyayari muna ang falling away first, and the Antichrist shall be revealed. Okay?
talagang ano na, itong panahon natin. Andyan na, malapit na talaga eh. Any moment. Yun yung sinasabi natin, ang rapture ay, ano ba yun? Ano bang word yun sa English? That it could happen any moment. I forgot the word. Imminent. Yeah. The imminent coming of Jesus Christ. Meaning to say, any moment. Sana nga, mamaya. Dumating na, no? Now, lastly, bago tayo magtapos, sagutin natin tanong. In times of apostasy, anong gagawin natin as a church? As a church, anong dapat natin gawin ayon sa tinuturo ng salita ng Diyos? Sundin natin tinuturo ng Bible. 2 Timothy 3:5. Dami nitong mga verses. 2 Timothy 3:5. Having a form, ito yung sinasabi ko, binabanggit ko kanina. May godliness din kaya lang form lang outside appearance lang, walang internal. Having a form of godliness, but denying the power of it. Anong gagawin natin? Anong sabi? Ano ibig sabihin yan? From such turn away. Ha? Sa Tagalog, anong sabi? Layuan ninyo sila. Hindi ako may sabi niyan, ha? Makikipag-fellowship ba tayo? Sabi ni Paul, layuan ninyo sila. Romans 16:17. Romans 16:17. Itong biblical injunction. Romans 16:17. Now I beseech you, brethren, mark them who cause divisions and offenses contrary to the doctrine which ye have learned. Anong gagawin? And avoid them. Ano sabi? Avoid them. Yung mga nagtuturo na contrary to the established faith, contrary to the doctrines which we have learned and has been assured of, knowing of whom we have learned them from the Lord Jesus Christ, and pray. Avoid them. 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6. Konti na lang. Malapit na tayo matapos. 1 Timothy chapter 6, verse 3. If any man teach otherwise and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine, which is according to godliness, anong klaseng tao yan? He is proud, knowing nothing, but doting about questions and disputes of words, of which cometh envy, strife, railings, evil suspicions. Verse 5, perverse disputings of men of corrupt minds and destitute of the truth. You see, yung mga nakikipagtalo sa katotohanan, sa aral ni Kristo, sa salita ng Diyos, destitute of the truth yan. Wala kasi silang love of the truth. Supposing that gain is godliness, anong gagawin ng church? From such, withdraw thyself. Tatlo na. Una, ang sabi ron? Yung una, from such, turn away. Avoid them. Ito naman, withdraw yourself. Nabasa natin yan, ha? Titus 3:10. Titus 3:10. A man that is an heretic. Ano yung heretic? Taong naniniwala sa heresy. Taong may heresy. At what is heresy? Basahin ko sa inyo. Basahin natin yung dictionary. Heresy. Anong nangyayari sa akin ano? Alright. Heresy. Katulad din niya ng apostasy.
Heresy. An opinion, doctrine, or practice contrary to the truth. Heresy. Or to generally accepted beliefs or standards. Ulitin ko, heresy. An opinion, or doctrine, or practice contrary to the truth, or to generally accepted beliefs or standards. Yung sinasabi nating orthodoxy, established faith na yan established teaching, established doctrine. Ngayon, kung kukontrahin mo yan at maniniwala ka sa ibang aral, heresy yun. At ikaw, heretic. At anong gagawin sa heretic? After the first and second admonition, alalahanan mo, rebuke mo siya, tama mo siya, pero first and second, ayaw pa rin, reject! Okay. Arminianism is heresy. Ngayon, may heresy mga kapatid na hindi naman damnable. For example, naniniwala sa Universal Invisible Church, hindi sa Local Visible Assembly. Ikapapahamak ba niya yun? Pag hindi niya pinaniwalaan yung Local Visible Assembly? Diba, hindi siya naniniwala sa Church Authority. Hindi ba siya masisave? Hindi yan damnable. Pero merong heresy na damnable na pag pinaniwalaan sa ikapapahamak. At isa dyan, Arminianism. Maling turo yan pagdating sa salvation, ang Arminianism. At ang sino mang naniniwala dyan shall be damned. Denying that Jesus Christ is God, that is a damnable, or that is a heresy, and it's a damnable heresy. Kung hindi ka maniwala sa Yesu Kristo ay Diyos, patay ka dyan. Delikado ka. Kaya yung mga iglesia ni Kristo, yari yan. Sabi ni Jesus Christ, except you believe that I am He, you shall die in your sins. Kung hindi kayo sasampalataya na ako nga, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. You see? Kaya pagkamali talagang paniniwala pagdating sa Diyos at kaligtasan, yung dalawang yan, delikado. Dapat tamang pagkilala sa Diyos at tamang katuruan pagdating sa salvation. Dahil pag mali, damnable heresy yan. Sa ikamamatay, sa ikapapahamak. Okay? Last, 2 John 1. 2 John 1. 2 John 1. In verse 10, if there come any unto you and bring not this doctrine, ano yung doctrine na yan? Kung itataas natin yan mga kapatid, yung may mga nagtuturo kasi na si Kristo hindi nahayag sa laman. Yan sa verse 7, no? For many deceivers are entered into the world who confess not that Jesus Christ cometh in the flesh. Hindi nahayag sa laman. Pero yan lang ba ang doctrine na damnable? Hindi. Yan, Arminianism, kasama yan. Basta hindi turo ni Jesus Christ na may kinalaman sa salvation, delikado. So if there come any unto you and bring not this doctrine, receive him not. Verse 9, I'm sorry. Verse 9, whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ, basta doctrine of Christ, hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he hath both the Father and the Son. Verse 10, if there come any unto you and bring not this doctrine, receive him not. Not into your house, neither bid him Godspeed, for he that biddeth him Godspeed is partaker of his evil deeds. Ngayon, matapos nating mabasa yan lahat, may tututol, sasabihin, ang tindi naman ninyo, napaka-uncharitable naman ninyo. Anong klase kayong mga Kristiyano? Very unchristian kayo. Hindi ba utos? Love one another. Dapat nga magkaisa tayo.
Pare-pareho naman tayo. Si Kristo lang naman ang ating kinikilala at sinasampalatayanan. Wrong. I'm sorry to tell you that you are wrong. Kung sasabihin mo na kami ay uncharitable, you are wrong. The reason why we are doing this, the reason why we follow this, it's because of love. Love for Jesus Christ and love for the truth. You see? And that is real love. Pag may nagtuturo ng mali, wala kang gagawin, hindi mo pagsasabihan yan. For the name, for the sake of love, that is not love. That is not love. Kasi ang love ng Diyos is holy. Ayaw niya ng dumi, ayaw niya ng mali. Kaya nga sabi nga niya as many as I love, Revelation 3:19, as many as I love, I rebuke and chasten. Kung may tunay kang love, pag nakita mo kapatid mo mali, pagsabihan mo. Yun ang totoong love, nagmamalasakit ka. Kasi mali ginagawa niya. Tama? Hindi yung, for the sake of love, ayoko siyang masaktan, wag na lang. Hindi totoong love yan. Pag may nakita kang kapwa mo, gumagawa ng masama, gumagawa ng mali, dapat pakita mo yung pagmamalasakit. Tama mo siya, dalhin mo siya sa tama, sa katotohanan. Yun ang tunay na love. 1 Corinthians chapter 13 is a chapter about love. And I want you to read verse 6. 1 Corinthians 13:6. 1 Corinthians 13:6. Itong characteristic definition ng love. Ang dami niyan Hindi na natin yan isa-isahin. Gusto ko lang basahin natin verse 6. Love rejoiceth not in iniquity. You see? But rejoiceth in the truth. Ang totoong love, natutuwa siya sa katotohanan. Sa makatwid, pag ang tao'y wala sa katotohanan, nalulungkot siya. Hindi siya nasisiyahan, hindi siya natutuwa. Kaya sa halip na sabing napaka-charitable ninyo, I'm afraid na meron kang wrong concept about love. That is not biblical love. Dahil ang Diyos hindi umiibig sa mali, hindi umiibig sa kasinungalingan, hindi umiibig sa kasalanan. Umiibig siya sa katotohanan, sa kabanalan, sa katwiran, sa kalinisan, at sa kaliwanagan. Yan ang tunay na love. Kaya natin ginagawa yan. Tinukorek, tinatama. Mahal natin sila. Bakit natin kinokorek ang mga Armenians? Hindi natin sila kinokondemn. May nagtanong sa akin do you condemn Armenians? Why? Why should I condemn? I'm not condemning them. Just dahil sa sinabi ko na ang Armenianism ay satanic doctrine, heresy, kinokondemn ko sila? Hindi Sinasabi ko sa kanilang mali nila. Gusto ko sila itama. Ang problema nila, nagagalit sila. Masama para sa kanila ang ginagawa ko. Yun ang mga taong walang love for the truth. Ayaw nila na itama sila. Last, ang dapat gawin natin in times of apostasy, layuan sila, and then let us hold fast that sound word. Hold fast sa doctrine ng matibay. Sa Sardis Church, yan ang sinabi ni Jesus Christ, strengthen the things which remain. Revelation chapter 2, verse 3, Sardis Church. Kasi andap-andap na itong simbahang ito, marami na rin ang mga tumatalikod kasi sa truth. Chapter 3, ngayon sabi ni Jesus Christ, yung mga natitira, yung mga nananatili pa, palakasin mo. Yan ang dapat nating gawin. Yung mga nananatili pa, palakasin. Revelation chapter 3 verse 2,
be watchful and strengthen the things which remain. Anong remain? Nagre-remain sa Panginoon, nagre-remain sa Kanyang salita, nagre-remain sa doctrine. Hindi nag-defect, hindi nag-apostatize. That are ready to die. Naghihingalo na. Na pag hindi yan in-strengthen, sasama na rin yan sa agos ng apostasiya. For I have not found thy works perfect before God. Verse 3, remember therefore how thou hast received and heard. Remember, paano mo tinanggap, napakinggan ang aral, ang katuruan ni Kristo. And what? Hold fast. Hold fast. Huwag mo bibitawan. And repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Verse 4, there was a few names even in Sardis that have not defiled their garments by false teachings, false doctrines, and immorality, and unrighteousness, and they shall walk with me in white, for they are worthy. Yan ang reward ng Panginoon. Then lastly, Philadelphia Church. Philadelphia Church in verse 11, behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Ang dami pa yan. Si Timothy, kay Titus, sabi ni Paul, hold fast that sound word. Kahit na maubos na tayo dito mga kapatid, manatili lang tayo sa tama. At sana maabutan tayo ng Panginoon pagdating niya na nasa tama pa rin. At hindi tayo sasama sa agos ng karamihan na nandun na sa malapad na daan at malawak na pintuan. At kahit ano, pwede roon. Kahit anong paniniwala, pwede doon. Dahil sa for the sake of love. Ayaw nilang mag-rebuke, ayaw nilang magpa-correct, ayaw nilang maka-offend. Kaya sama-sama sila roon. Pero ang dulo nun, kapahamakan. Samantalang dito, makipot, mahirap ang daan, napakahirap. Kailangan mananatili ka talaga. Kaya lang, kakaunti lang ang nandun eh. Pero ang dulo ng buhay na walang hanggan. Manatili tayo sa narrow way. Bagamat it's hard. Pero tinitiyak sa atin ng Panginoon mga kapatid, yan ang tamang daan. Hindi tayo magkakamali. May God bless the message in our hearts. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na banal, maraming salamat po sa iyong mga salita na pinahayag sa amin, sa mga katotohanan, sa mga paalaala, babala. Mahabag kayo sa amin as a church, Panginoong Diyos. Kahit iilan na lamang kami, huwag kami madi-discourage, huwag kami panghihinaan ng loob. Manatili kami sa hard and narrow way. Kahit na hard, bigyan nyo kami ng biyaya na makapagtiis pa. At huwag sasama sa agos ng karamihan. I-preserve nyo ang church na ito, Panginoong Diyos, sa purity ng doctrines and morals. Patuloy nyo kaming pahayagan, patuloy nyo kaming turuan, patuloy nyo pong pakabanalin ang aming mga buhay sa pamagitan ng iyong mga salita, ang katotohanan. Tulungan nyo po kami na masunod namin ang mga utos ninyo, magawa namin ang iyong kalooban dito sa lupa. Tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na makapagpatuloy at manatili sa aming Panginoong Sus at sa kanyang mga aral. Ituro niyo sa amin lagi ang tamang daan, ang daan ng katwiran, katotohanan, kaliwanagan at kabanalan. At doon kami manatili hanggang sa dumating ang aming Panginoong Sus. Namadatan niya kami sa ganong kalagayan. Nakakalungkot, Panginoon Diyos, totoo po na kami ay nabubuhay sa last of the last days.
At kitang-kita po namin ang mga hula ng Biblia. Nakikita mismo ng aming mga mata mga nangyayari. Nakakalungkot pero kailangan namin magpatuloy. Pinagpipray namin salvation ng aming mga pamilya, ng aming mga mahal sa buhay. Tulungan niyo sila na sila po ay mga nagsisi sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Panginoong Hesus, sampalatayanan si Jesucristo sapagkat yan lang tanging paraan upang sila ay makatakas sa galit ninyo. At sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Buksan niyo ang kanilang mga mata, bagabagin niyo ang kanilang mga puso, madaman nila ang pangangailangan nila kay Jesus Christ. At patuloy kaming gamitin na ibahagi ang gospel sa mga mahal namin sa buhay, sa mga kakilala, kaibigan. Pinagpipray namin ang kanilang salvation, Panginoong Diyos. Maawa kayo sa kanilang mga kaluluwa. Ihanda niyo po kami sa pagdating ng aming Panginoong Diyos. Naway sa pagharap namin sa Kanya, hindi kami maging kahiyahiya. Pagpalain niyo po mga churches ng Panginoong Diyos. Nagkaroon ng revival, nagkaroon ng preservation. Kami po ay mag-unite sa isang pananampalataya at paniniwala. Pagpalain niyo ang aming mga buhay, O Diyos, sa isang linggo na naman na aming harapin. Kami laging ingatan saan man kami pumaroon. Ihadyan niyo kami sa anumang aksidente, disgrasya, kapamakan, at sa anumang uri ng kasamaan. Ilayin niyo rin kami, Panginoong Diyos, sa mga masamang tao. At patuloy pong igawad ang aming pangailangan sa araw-araw. Panalangin po namin ang mga may sakit, kaawaan niyo sila. Nawa, Panginoong Diyos, makasumpong sila ng biyaya sa iyong paningin. Hipuin niyo sila upang sila'y gumaling. At sila'y makaalala sa inyo, Panginoong Diyos. Sa mga kamay niyo po, aming hinabilin ang aming mga sarili at buhay. Ito po aming dalangin, papuri at pasalamat sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above with heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Magandang gabi sa ating lahat. Tapos ng ating banal na pagtitipon, pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos.